sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan kay buti ng Ama, kay dakila niya. Tuwirang pag-ibig niya ay laganap sa daigdigan. Kung dadanghin lamang ng bawat anak niya, mapagbuntong hininga man sa kanyang dinadala, pagdakay maluwag na ang damdamin niya. Kung tuwirang kikilalanin lamang ang magagawa niya sa bawat isa, tuwirang hindi mahihirapan ang kaisipan, kundi aasa sa kanyang gagampanan, sa kanyang katauhan bilang anak siyang minamahal. Kaya halina kayo, mga minamahal ko, inyong tantuin ang sakit tinuran. Lubos ninyong amay kilalanin, kayo'y kailanmay hindi iniiwan. Buhay po ba ang Diyos? Mapalad ka, mahal na kapatid, na napagnilayan mo ang buhay at natanto mong tuwiran. Yung mga hindi nakakaunawa sa iyo at hindi nakakadama, kala no nasisiraan ka na ng bait. Ano po? Yun ang hindi nalalaman ng tao. Pagpuspos ka ng espiritu, nakagagawa ka ng kaiba sa kapwa mo. At yung paggalaw mo, pananalita mo, sadyang naiiba sapagkat ang nayahayag mo kung ano yung totoong nararamdaman mo. Ang nabibigkas ng bibig mo kung ano yung totoong niluluwal ng espiritu sa'yo. Kaya nga iniba niya yung pagkatao tsaka ang espiritu, upang malaki ang makita ng taong pagkakaiba kung susuriin ito. Kaya lang, sa mga tao, marami ang nagsasabing kilala ang Diyos, subalit hindi naiiba ang pandama. Walang nababago sa pag-iisip, walang nababago sa nais na gawin, at sa mga layunin sa buhay, yun pa rin. Sanlibutan pa rin ang nasa, katauhan pa rin ang pita ng laman ng gusto. Paanong naiba? Ano ang naiba? Walang naiba. Buhay ba ang Ama? Kaya sa mga naiibang ginagalaw at sinasambit, luka-luka sa pananaw ng kapwa niya. Sa mga hindi nakakaunawa, sira, ulo, eka, iyan. Baliw, eka, iyan, na walang pinagkaiba sa mga tinura ng panahong Jesucristo at mga apostol ay nasa lupa pa. Kaya nga't maliwanag na tinuran sa mga apostol, mga lasing eka, iyan. Sino ekang makakainom at magiging lasing sa oras na yan? Yan ekang oras ng umaga, alas 9 ng umaga. Subalit sa pananaw ng iba, lasing ang mga nagsasalitang kaiba sa kanila. Tama, lasing na lasing sa espiritu. Baliw na baliw sa espiritu. At di baling malasing ka at di baling mabaliw ka sa espiritu lamang ng Ama. Huwag sa alak at huwag sa sanlibutan ka maluka-luka. Buhay bang Ama? Kaya yung mga hindi nakakaunawa, sinasabi nilang, eka, hindi totoo yan, nagkukunwari lamang. Sapagkat hindi nila nararamdaman, kaya hindi nila mawawaan. Sapagkat hindi nila magawa, kaya hindi nila maintindihan. Subalit sa mga nakakadama at nakakaunawa, nasisiyahan pawa. Buhay ba ang Ama? Anong pinagkaiba ng si Apo Conching ay
wala pang kamalayan, at hindi batid kung anong magaganap bawat araw sa paglilingkod ay sulong lamang. Tumba ng tumba, luka-luka eka yan. Naghihimatay eka, kawawa naman eka, bumagsak eka, siguro eka may bukol, naku baka nabalian. Yan ang tao, puro naku, baka. Yan ang dapat mawala sa tao, yung nako at baka. Kundi, ang maging dapat sa tao, pasubali. Naway kamtin ang lahat ng tama. Buhay ba ang Ama? Kaya, kapag nagsasalita ka na ng katotohanan, katawa-tawa ka sa iba. Kalukalukahan eka. Subalit sa Ama'y kalugod-lugod ka. Alin baga ang mas masarap? Maging luka-luka ka sa pananaw ng kapwa mo, o ang karapat-dapat ka at kalugod-lugod sa pananaw ng Ama, nakala nila'y nagluluka-lukahan ka, o yung yaong ikaw ay nagpapakasama. Buhay ba, Ama? Kaya kung pipiliin ang isang totoong tao, hindi baling sambitin ng siya'y luka-luka, siya'y baliw, sira ulo baga, lasig. Ang mahalaga, tanging Ama ang sa kanya'y nakakakilala. Kaysa maging huwad ka at di totoo sa mundong ito. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, mapapalad ang nakadama na tuwiran sa Ama. Ano man ang sabihin ng kapwa niya, ipaglaban siya, sapagkat ang pakikipagtotohanan siyang pagiging daan ng katapatan. Buhay ba ang Ama? Sa kaya sa inyong lahat, mga mahal, talagang nakakabaliw at nakakaluka. Kaya nga ibinenta ng mga sumunod sa Kristo ang ari-arian nila. Napakabaliw nila. Inyong pakinggan ang mula kay Lucas. Hindi na launa nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon. Nangangaral siya at nagtuturo ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena. Mula sa kanya ay 7 demonyo ang pinalaya. Si Juan ang asawa ni Kusa, nakatiwala ni Herodes. Si Susana at marami pang iba ang ari-arian nila ang itinustos nila sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Buhay ba ang Ama? Yan ang pawang katotohanan, sapagkat ang damdamin nila'y iniba. Kaya't di alintana ang ari-arian, hindi alintanang mawala, sapagkat nasisiyahan ang kalooban. Damang-damang pag-uumapaw na kasiyahan na hindi nila matantot malirip na tuwiran. Sapagkat kumilalat na dama, sumunod at tumangga sa Hesukristo na anak ng Ama. Kaya mga mahal, katakataka ba kung may kapwa kayo na binabaliwala ang mga bagay nila? Nang dahil lamang sa pagsunod sa talima ng Ama, sa pagsunod sa kagustuhan ng Ama, sa pagtalim at kalooban niya, sa Kanya ay kalugod-lugod ang mga ganitong ginagawa sa pananaw ng kapwa, luka-luka at walang isip ni siya. Buhay bang Ama? Sa katotohanan lamang, mga mahal ko, kaya matatawag kang anak ng Ama't Ama mo siya. Iniwanan mo ang mahalaga sa iyo at pinili mo siya. Sumunod ka't tumalima sa kalooban niya, hindi mo sinunod ang kalooban mo. Sinunod mo ang kagustuhan niya, hindi ang kagustuhan mo. Kaya't ikaw ay naiba sa kapwa mo. Kaya't kung naiba ka sa kapwa mo, maiba ang gawa mo. Kaya't kung iba ka sa kapwa mo, maiba ang pananalita mo. Kaya't kung naiba ka nga sa kapwa mo, bagong ikaw na. Hindi na ikaw yung si dati't lumang si ikaw. Kaya't matatawag kang bagong buhay. Buhay bang Ama? Kaya mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Kaya nga't sa mga nakadama at nakakilala at nakipagtotoo, baliwala ang sanlibutan. Ang pinahahalagahan ay ang kaligtasan.
Baliwala ang mga bagay. Ang pinahahalagahan ang nararamdaman sa kalooban. Baliwala ang anuman. Ang mahalaga, may kasiyahan. Sapagkat ang Ama ang nagbibigay sigla, galak at ligaya. Kung papaano ang mga panahon na yaon ay lumipas at ngayoy panahon na parang tao'y magising sa katotohanan, mapapalad din ang hindi inalinta ng sarili at ang Ama ang kinilala. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekaramaneyahana, nekaramaneyahana, nekaramaneyahana. Buhay po ba ang Diyos? Sino po ang mga sumunod sa Kristo? Sa tinatawag na Panginoong Jesucristo, ang mga pinalaya niya sa masasamang espiritu. Sino kaya ang hindi alipin kapag ang ugali niya'y masama? Sa makatwid kapag ang ugali mo'y isa kang makasarili, mainggitin, selosa, seloso, na walang alam kundi magmagaling sa ginagawa mo at gusto mo'y mapakita sa kanilang ginagawa mo at purihin ka. Ang gusto mo ay ikaw ang sikat, ikaw ang magaling. Kanino ugali ito? Yan ang dapat makalaya sapagkat alipin siya ng sanlibutan, alipin siya ng katauhan ng kanyang laman. At sinong nagahari sa taong nang dating siya'y bungangera, napagtimpin at nalimin ang salita niya. Kaya kamukat-mukat mo nang makita siya ng kapwa niya. Aba, pambihira naman eka, anong nangyari doon at hindi na nagsasalita? Napipina eka. Sapagkat hindi niya gusto ang mga salitang pang-tao. Sapagkat di niya nasisiyahan at di na siya nasisiyahan sa mga layuning pang-tao. Nasisiyahan at nagagalak na sa layuning pangkabanalan, sa layuning pangkatotohanan, sa layuning pangkaligtasan. Kaya't siya'y matatawag na iba. Yaon ay ang mga bagong silang sa Espiritu ng Ama at nakakilala sa pamamagitan ng Anak na tinatawag na Panginoong kong Heso Kristo. Buhay ba ang Ama? Kaya kayo ba'y may kapwa na nakita niyong naiba at iniba na ang kanyang gawa? Huwag kayong magagalit sa kanila at lalong huwag niyong hatulan. Baka kayong hatulan ng Ama sapagkat di niyo batid kung ano kalooban nila. Huwag lamang nawa ang pinagbago'y lalo pang sumama. Hindi siya kahanga-hanga at lalong hindi siya dapat pamarisan. Ang dapat masilayan kung dati siyang masama, siya'y bumuti, pawa. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, at maging lubos ang pang-unawa niyo. Buhay po ba ang Diyos? Itong si Maria Magdalena nung panahon po na yun ay nagbebenta ng katawan. Kaya alipin siya ng laman, alipin siya ng pita ng laman, apid ang tawag sa kanya. At nang makalaya siya, hindi po ba't sinabi sa kanya ng mga magagaling na parang kung sino? Ba't ka nakikihalubilo siya sa makasalanan? Sino hinahatulan, hinuhusgahan? Si Maria Magdalena. O sulong eka, dumampot nga kayo ng bato, kayong mga walang salat, pukulin siya. May pumukul ba? Wala, sapagkat lahat ay may kasalanan. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal. At ito namang, si Kusa ay katiwala ni Herodes.
Makinig ka para gumaling ka. Manalig ka, walang imposible. Kung itong alipin ng mga demonyo'y nakalaya, alipin ng karamdaman, palalayain din. Tama po ba? Sino ito? Yung katiwala ni Herodes na maraming kasalanan. Ikaw ba naman ang maging katiwala nitong si Herodes na napakamakapangyarihan ng panahon na yon? Hindi ka kaya mayabang sa panahon na yon? Subalit nang dahil nakilala ang Kristo, ibinaba ang sarili. Nagpalaya sa sarili, nakalaya sa sarili, nawala kayabangan, nagpakababang ganap. Buhay bang Ama? Yan ang tao kapag kasama ng makapangyarihan, kung minsan mas daig pa niya yung makapangyarihan. Kapag kasama ng may malakas sa kinauukulan at antas ay napakamakapangyarihan, mas malakas pa ang hatak sa kanya. Huwag mo ko kang gaganyan-ganyanin. Ako ay kay katiwala ni Herodes. Buhay bang Ama? Sino ka eka? Ako ay kay general ng presidente. Ganyan ang tao. Subalit, sapagkat nakilala nitong si Kusa, ang Panginoon niyang tinatawag, sumunod, tumalima, iniwanan na ang sarili niya. Paano na iwanan na po, Kunching? Samantalang kasama nga, tinalikdan ang kanyang kagustuhan at sumunod sa Kristo. Buhay bang Ama? Yan ang pawang katotohanan, mga minamahal. Kaya't kung tatalimak at susunod sa Panginoon mo, maiiba ka, iibahin ka, at kaiba ka nga. Sapagkat hindi na ikaw si dating si ikaw, kundi ikaw ay si bagong ikaw na nga ngayon. Buhay bang Ama? At sino pa? Si Susana, na mga pinagaling sa mga karamdaman, pagkaalipin sa karamdaman, na nang dahil naramdaman ang tunay na ligaya, kahit ipagbili ang ari-arian, makasunod lamang sa sinusundan niya. Mga mahal, sino nga baga ang gagawa nito kung damdamit isip mo'y tao? Walang makagagawa kahit na sino. Sino nga kaya ang gagawang pagbibili niya ang gamit at ari-arian niya para lamang sa kabanalan? Walang makagagawa kahit na sino. Subalit, ang nakagagawa sa katauhan ay ang tinanggap ng tumanggap. Kaya't naiba siya, sapagkat ang nagahari ay ang tinanggap niya upang makapanguna sa kanyang isip at damdamin at ibahin nga siya. Sumainyo ang kapayapaan. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya kapag umiiral ang pagkatao mo, ano kung minsan ang nasayo? Gusto kong bumait, ngunit di ko magawa, nananaigang saking isip. Buhay bang Ama? Gusto kong magmahal, subalit di ko magawa, nananaig ang aking puot. Sa makatwid, hap-hap ka pa. Kumbaga, half mongoloid, half normal ka. Sapagkat isang abnormal ang iyong espiritu at isang espiritong totoo. Buhay bang Ama? Mga minamahal, katotohanan ang saki tinuturan. Ang may pandinig ay nakarinig. Alalaumbaga, isiwalat ang katotohanan, ilahad ang pawang katotohanan, ang tumama sa totoo ay tatanggap sa liwanag. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Kaya nga, naibaba mo ba ang sarili mo? Hindi ikaw yan. Nabago ba ang damdamin mo? Hindi ikaw yan. Ikaw yaong binago at naiba sapagkat may tinanggap kang kakaiba. Kaya't siya ng pawang katotohanan, nakilala mo ang sinugo ng Ama. O tao, mahal ko kayo. Katotohanan ang tinuturan ko. Sumainyo ang kapayapaan. Nekarameneyahanam. 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 Tandaan ninyo, mga mahal ko, hindi kaya ng laman ang tinuran ko.
Subalit, ang Espiritu na naghayag sa inyo, walang hindi kakayanin para magawa ninyo. Nekarameneyahanam. 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 Yaon ang patotoo, ikay anak ng Ama. Nang tanggapin mo at makilala ang katotohanan at kalooban niya, na iba ang puso mo, pati natibok nito. Na iba ang isip mo, pati na layunin at hangarin mo, sapagkat iniba ka ng tinanggap mong Heso Kristo. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekarameneyahan. 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 Kaya't katatakhan ka ng kapwa mo, dating ni halaman hindi ka makapamigay ng bunga. Sinasabi mo, baka mga lagas sila. At nang iniba ka, ikaw pa nagpipresenta. Sulong kumuha kayo ng kumuha, sapagkat habang kinukuhanan nyo yan, pinasisibol kanyang bunga ng aking Ama. At nang hindi ka makapagpahiram kahit isang palakol, sulong kahit mabali yan, pag nabali yan, papalitan niya. At kahit isang sulong, dati di mo masambit, sapagkat ang sabi mo at wika mo, hingi, hingi, pahingi po, pahingi po, pahingi po. Subalit nang makilala mo na, sulong anak, paparti kita, sapagkat mula yan sa Ama. Mga mahal, katotohanan ang aking tinuturan, kaya't nang tumanggap ka't nakakilala, kung papaanong lahat ay pinalaya mo, nakalaya ka rin sa pagkaalipin mo. At nang makalaya ka ang Amang naghari sa iyo, lahat ng hindi mo pinahalagahan at pinalaga niya, nang mawala sa iyo'y higit ang binalik niya. O tao, katotohanan ng tinuturan ko, sumainyo ang kapayapaan. Alalaong baga, anak ka ba ng Ama? Tagasunod ka ba ng anak? Batid mo tinuran ko, pawang ito'y totoo. Buhay po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama. Kaya babalik yan. Napakabuti po ng Ama, no? Minsan, nakakaawa ang tao at nakakatuwa. Pag nalulugi na, naka-insurance naman kaya, sunugin natin at nang masigit pa ang makuha ko. Mas gusto pang nasunog kaysa pinamigay yung susunugin. Pag pinamigay nga naman, walang magbabalik sa insurance. Ang hindi niya alam, kung mas malakas magbigay ang insurance at pinamigay niya yung sa sunog, masigit na ibibigay ng Ama niya yung higit na pinamigay niya. Buhay bang Ama? Sapagkat maraming nakinabang na kapwa niya. Subalit nang dahil nga hindi totoo ang pag-ibig niya, pag-iimbot ang layon niya, sunugin mo yan. Mas mabuti pa kang masunog yan, kaysa hindi masunog pag nakita kang walang laman, di ako makakakuha sa insurance. O tao, katotohanan ng tinuran ko, si Apo Kunching walang batid nito, subalit espiritu ko walang malilihim sa mundo. Ay, bangga mo na kaya na't nang palitan ng insurance. Total kay luma na. Paano kung sa pagbanggay pati siya'y binangga? Mga mahal, ang paghahangad at pag-iimbot na di marapat, kung minsan ay lupa. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekarameneyahanam. Nekarameneyahanam. Subalit, kung ang lahat ay pinakinabangan ng kapwa mo at walang nasayang, sa palagay mo man, ikaw ay nawalan. Isang araw ginitla ka ng Ama mo, higit sa iyong hindi naasahan, iyong nakamtan. Tao, katotohanan ang tinuturan ko. Kung totoo kayong mananampalataya at tapat sa Ama, yan ang magaganap sa buhay ninyo. Sapagkat kung ano ibinigay mo, siyang higit na ibabalik ng Ama mo. Kung pag-ibig na tapat, pag-ibig na umaatigabong,
laganap sa iyong puso, kalooban mo'y nag-aangat ng gala. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga mahal, napakabuti ng Ama. Totoo po bang mabuti siya? Wala po ba siyang kasing buti? Kaya't inyo pong pakinggan mula kay Timoteo. Dapat igalang ng mga alipin ng kanilang Panginoon para walang masabi laban sa pangalan ng Diyos at sa ating aral. Hindi dapat hamakin ang mga alipin ng kanilang Panginoon dahil sa sila'y magkapatid sa pananampalataya. Dapat pa nga nilang pagbutihin ang paglilingkod sapagkat ang pinaglilingkuran nila'y kaisa sa pananampalataya at pag-ibig. Lingkod ka ba? Kilala mo ba pinaglilingkuran mo? Huwag mong hamakin ang kakayahan niya. Magtiwala kang lubos sa kanya upang ang pagtitiwala mong ito ang gumawa ng imposible na maging posible sa buhay mo. Sapagkat kaisa mo siya sa ginagawa mong mabuti, kaisa mo sa ginagawa mong kabutihan, kaya't ano ibibigay sa'yo? Anong kapalit ng ginagampanan mong mabuti mula sa kanya at binabahagi para sa kapwa mo? Hindi ba't higit na pawang kabutihan? Kaya't kung paano ang binahagi mo, higit ang iyong gantimpala sa pinaglilingkuran mong hindi mo hinahamak ang kakayahan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Ba't mo pinapagod ang sarili mo? Pag nagkasakit ka niyan, anong mapapala mo ba sa mga tao na yung pinaglilingkuran mo hindi ka man binabayaran? Subalit, kung di mo hinamak ang iyong pinaglilingkuran, anumang pagal na katawan mo ang nilagak mo, higit na kasiglahat kalusugan ang kapalit nito. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Bakit mo dinadala yan? Kahirap-hirap at kay bigat-bigat. Katanga-tanga mo sa halip na masarap ang buhay mo, iniwanan mo ang masarap, pinuntahan mo hirap. Anong mahirap sa paglilingkod na matapat? Anong kahirap sa pagsunod sa katapatan? Mahirap lamang masasambit kung ikaw ay sinungaling. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Lahat ng araw, oras, minuto, akin iyan. Kaya't kung ikaw ay totoo sa akin, anong akin na di magiging sa iyo? Yamang anak kita na mahal sa tuwina, di ba't dapat ibahagi ko ang lakas ko kung ako'y iyong tapat na susundin, ganap na sakit, tatalima at gagawin mo ang sakin na marapat, dapat at ganap. Aking sa'yo'y ilalahat ang liwanag, kahit igla di ka anak madidinla. Aking iaabot ang aking
dalawang palad upang sa'kin ganap kang magkunyapit. Ika'y aking ipaghehelit, ipipinit kita sa'king piling, hindi kita pahihintulutan, mawalay bagkus ako'y kamtin. Kaya't kung ako ay sa inyo na tinanggap, anong aking hindi ninyo makakamit? Ang aking pag-ibig tapat at di patay, buhay na buhay, damhin mo lang mararamdaman. Gayon din ang saking mga salita, kung ito'y iyong ganap lilimihin, mapagtatanto mong ako'y ama mo, mabuti akong totoo. Kaya't kung ang sa aking mga aral ang iisipin, ibabahagi ko sa inyo ang aking kapayapaan, pagkat itong aking nasa at layunin, ang kayo ay mapayapa na lubusan. At yan ang sa aking handog, kaya't sino ang magugutom kung ako'y kanyang kapiling, tuwing na busog siya, pagkat ang salita ko'y nagbibigay kabusugan. Mga handog ko na binuhay sa kalupaan, natuwirang alay, ika'y binigyang karapatan, bumunot ka lamang sa damuhan, akin iyan. Maglusong ka ng pangunguha mo sa dagat na pag-aari ko, paghatak mo'y may laman ito upang maging ulam mo. Kung ako ay sumasayo, kapiling mo, bawat aral, salita ko, kung tutup din mo, mabubuhay ito, may kapangyarihan na maganap sa iyong buhay na alay ko. Kaya ang bawat araw mo, kumuha ka lamang sa dalampasigan ng bawat kong binuhay na mainam. Matotohanan kong ako'y buhay. Kung ikaw ay may lupain at nagtanim, akong nagpatubo, di ganang ikaw, o anak ko. Bahagi nga iyan ng pag-ibig ko, bawat iyong inihasik, bubuhayin ko tulad ng sa aking araw.
kung ihahasik mo aking tinawagan, patutubuin kung higit sa'yo, yamang ikaw ang alipin, upang ganang may marinig at matanggap ang sa'yo ay sa akin mo kapatid, pagkat kayong lahat, ikaw at kapwa mo, ang buhay nyo ay ako lamang ang nagpahiram. Sumisikat ang araw, liwanag, sa mabuti't masamang pinagsama ko sa lupang ibabaw upang salain ang sa akin ay matapat. Anong itatanong mo na hindi ko masasagot sa'yo? Anong tanong mo di tutugunin ng aking espiritu? Kung ikaw o tao, tapat na totoo, sa kabanalan, huhubugin kong isip mo, upang hindi ka marahuyo dito sa ibabaw ng lupa. Hindi kita pababayaan mawalay sa aking mawala. Kaya't kung kayo ay may pandinig, ay nakarinig, kung may pandama, ay tuwirang nakadama. Ang pag-unawa nyo, kung bukas na nga ito, kailan may di nyo iisiping ganang tao. Ang sa inyo'y naglahat, nagbahagi, pagkat hindi nga pinagmulan ay tao. Tao lamang ang ginamit ko upang magbigkas sa inyo. Subalit ang aking espiritu di mahawakan, di makita, di mahakan. Ang sa inyo ay tuwirang layon na makilala nyo, upang Ama, maging ako'y matanggap nyo. Kung tuwirang tumatawa kayo ng Panginoon, Panginoon kong Jesucristo, na minamahal ko, madarama ninyo ako, na pinaawit ko ang aking pag-uula. Ang hinayag ko ay tuwirang katapatan. Bakit aking pinapikit itong si Constancia, upang aking sa inyo ay masambit? Mapalad ang bulag na tuwiran, wala man siyang masilayan. Kung maliwanag ang kaisipan, ako'y kakamting tuwira. Kaya't mapapalad ang maliwanag ang inyong mata, at tuwirang nadarama pa ang Ama. Puspos
Tuusin niya kayo, kayong anak niya, na tuwirang ang alay ay pagmamahal, upang kayo'y mga gising sa katotohanan ay makatanggap, makalaya kayong ganap, sa isip ay magliwanag. Pawang katotohanan ang sakit tinuran. Bato sa abdo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nagkarameneyahanam, nagkarameneyahanam, nagkarameneyahanam. Oh, aking Ama, maliwanag ang katotohanan, laksam bilang ng iyong mga anak. Subalit, sa laksam bilang, kakarampot pa ang gana. Buhay ba ang Ama? Buhay nga po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Alam niyo po, kung pagtitiwalaan niyo lang ang Diyos at susundin niyo yung kanyang mga salita, mapapatotohanan niyang buhay na buhay siya. Kaya lamang po marami po yung nakikinig. Kuntsing pa rin ang pananaw. Apo kuntsing na tinatawag, subalit tao pa rin ang pagtanggap. Kahabag-habag sapagkat di batid ang katotohanan. Sumayin niyo ang kapayapa, pagharian, kayong ganap. Buhay po ba ang Diyos? Mga mahal, alam niyo po, anak na Raquel, mabayana ako anak mag-ano sa'yo. Pag paumanhin mo, ay, naging busy po ako anak. Kaya nabasa ko yung text mo, di ka pa babayana Ama, nakalakad ka na ng diretsyo. Kaparte lang yan ang paglilingkod mo anak. Parte lang yan. Gagaling na yan. Magbabahaw na sa patnubay ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya napakabuti po ng Ama. O sino ang mga naglilingkod na hindi niya pinapahintulutang magkaroon ng pagbabatahan para mapatotohanan ang pinagbabatahan ay kakamti ng tagumpay. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyo pong lahat, mapagparaya po ang mga lagad, kaya ang dapat ay taon-taon na kapag tapos ng aking kaarawan ay yung pong mga regalo, handog na ng mga nagmamahal, na cake, mga ganun nagmimisahe po, pasubali ko, anak, yalay mo na lang sa iba at sila naman kung yung pundasyon ko sa kanila ang palalalimin pa, ay di na sila matitibag. At kung yung bahagi ko sa kanila ay di nila kaliligtaan, sila'y sa akin ang ganap. At kung ang salita ko ang isang sa tuwin ay nanamnamin nila at pananabikan, patuloy silang magliliwanag. Yan ang mensahe mga mahal. Kaya ang may pandinig ay nakarinig. Buhay po ba ang Diyos? Kaya alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pag may diabetes, wag daw kakain ng kende. Bakit? Pwede. Wag kang lalamon. Kain lang, isa-isa, tapos tubig. Kaya lang, wag araw-araw. Gawin mo bagang
pananalig at pananampalataya ay buhay. Ano? Oh, mga minamahal ko, kapatid na LP, kapatid na Agnes, nabasa ko po yung mga message ninyo. Lahat kayong mga nasa iba't ibang bansa, sa Dubai, Saudi, Hong Kong, Alaska, Germany, yun po, Australia, patawad po na yung miss call po ninyo ay hindi ko nasagot. Mga minamahal ko sa iba't ibang bansa. Dito po ako para makita niyo ako mas maganda. Ay, salamat po sa Ama. Naway pagandahin niya ako sa harapan ninyo kahit pangit. Mga minamahal, dahil buhay na buhay ang Ama, maraming salamat sa inyo lahat. Wala man po kayo dito sa iba't ibang panig ng bansa, iba't ibang sanlibutan, sa apat na sulok ng sandaigdigan, sa Australia, Israel, sa may New Jersey, lahat po. Baka mayroon akong hindi masambit, ano? Dito rin sa parte ng Pilipinas, maraming salamat sa inyong mga nag-text na hindi nakadalo. Mahal na mahal ko po kayo, hindi ko man po kayo nasagot. Sa katotohanan, yung isang cellphone ko, 32 pa, hindi ko nababasa. Yung isa, 17 pa, hindi ko nababasa. Yung isa, 12 pa, hindi ko nababasa. Yung isa, ewan ko kung ilan, hindi ko pa tinitingnan. Buhay ba ang Ama sa Japan, mga minamahal ko. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal. Kahit hindi niyo ako nakikita, ang Diyos nakikita kayo at nakikita ninyo ang gawa niya. Sa makatwid po at madaling salita, ang pananampalataya ninyo ang magpapasigla, magpapagalak sa inyo. At gayon din po naman bilang isang apukunching ang pananalig at pananampalataya at pag-asa lamang ang nagpapatibay para isulong ang gawain ito at lumaban sa mga pinagdaraanan. Kaya't kayo din po ay gayon ang gawin ninyo. Mahal na kapatid na Pat, tunay na ang Diyos ay dakila. Tandaan mo, lagi siyang mahiwaga, laging miracle, ano? It's a miracle, sasabihin sa'yo lagi ng doktor mo. Kaya, anak na Raquel, it's a miracle din. Manalig ka, after 9 days, kaya bahaw na yan ha. Panaligan mo anak, bahaw na. At sa patnubay ng Ama, kapatid na Pet, mahal ka ng Ama, kaya kahit sa panaginip ay nabibigay niya yung mga kung paano nakikipagrelasyon sa iyo at nakikipagnig si Mama Mary sa makatwid. Binigay talaga siya ng Panginoon, ng mahal na Ama at Panginoong Jesucristo para sa gayo'y huwag mawalay sa sanlibutan ang pag-alala na mayroong isang Birheng Maria na dapat alalahanin na matibay, matatag siya. At ikaw naman, anak na Marilyn, huwag ka magtitiwala doon, hindi totoo sinasabi noon. Hindi totoo yan. Maniwala ka, hindi totoo yan. Nasa sayo kung gusto mo pa rin, pero ayon sa pinabanggit sa akin, hindi totoo, niloloko ka lang. Buhay ba nga ba? Sa inyong lahat, pagpalain kayo. Alam kong may magagawa ang Ama. Baunin mo, Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Kumusta na? Alam kong di ringgin kayo na Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroon magandang mangyayari sa inyo.
sumangkin at tanggapin. Ganyan po kayo, kamahal ng Ama, malagkit, malapot ang pagmamahal, subalit mas matamis pa po diyan ang kanyang pagmamahal. Sobrang tamis, kaya nga po walang katapusan sa panlasa kung nanamnamin at dadamhin ng tao. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ulitin ko po, maraming salamat sa inyong lahat, mga nagmamahal, na nagbata kahapon. Salamat po sa inyong mga pagmamahal. Baka po pag sinabi ko sa inyong regalo, baka sabihin, ay ako walang regalo, kaya hindi ko po sinasabi yun eh. Baka po mahiya. Hindi po, hindi mo mahalaga ang regalo. Ang mahalaga po ay pagmamahal. Ano po? Alam nyo po, kung minsan may sasabihin ako, minsan pinipigil ng Espiritu sapagkat mayroong taong pag-iisip baga. Taong katwiran. Pinasalamatan lang yung mga nagbigay ng regalo. Hindi po ganun. Lahat ay pinasalamatan. Ano po? Kaya kung kayo po ay may pangunawa, kayo po ay magagalak. Yung mga kaps, panghuli na. Yung mga pasyente, kaps, sige, pabayaan na, matanda ka na yun eh. Kapatid, ilang pa dyan? Sige. Ikaw, kainin mo kahit may diabetes ka. Hindi yan nakakamatay. Ano? Ngayon lang yan, ha? Tapos mong kumain yan, uminom ka ng 2 basong tubig, baka hindi. Huwag kang kakain. Ano po? Ngayon lang yan. Ngayon lang yan. Kung may alinlangan kayo, huwag mong kakainin. Ano? Baka sisihin pa si Apo Kunching. Salamat po. Kayo po, meron na po? Okay. Ay, hindi ka naman pasyente. Ay, meron na. Cups ka, no? Mukhang maabutan ng mga cups. Meron ka na. Pabigyan mo si Mrs. para magtamis pa lalo ang pagmamahal. Dito po. Mabait ka naman, anak. Mabait ka, mabait. Sige, mga anak. Sige pa. Sino pa wala? Isa-isa. Isa-isa. Sino pa wala? Sino pa? Kapatid, dali ka dito. Kayo po. Sige po, sige, Kayo po meron na. Kayo lahat meron na, mga anak, Meron na, meron na. Sige.
Oops. Labis pa rin po, ano, talagang buhay ang Diyos. Dahil buhay ang Diyos, o pagparte-parte nyo mga lagad at caps. Kailangan magkakaparte po, ano? Dahil ang pag-ibig ng Ama dapat po ilasapin ang lahat, ano? Hindi yung sakim. Kung sino lang kumakain siyang nabubusog. At yung walang pagkain, bahala ka. Bakit parang pakialam ko sa'yo, ano? Hindi po ganon. Kailangan pag nagmamahalan at magkakasama, yung isang isda nga dapat putol-putulin para mabusog kayo lahat, ano? Kaya lamang talaga pong sa buhay ng tao may makamkam, may sakimbaga, walang pakialam sa kapwa niya, mabusog siya, kahit nagkakandasakit na ang tiyan ng kapwa niya, wala siyang pakialam. Alam niyo, kawawa po yung ganong tao, kahabag-habag po. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. May tanong po ba kayo? Kulang po ba ang hain ng Diyos? Mayroon po ba siyang pagkakamali sa tao? Mayroon po ba siyang kahinaan para hindi maibigay ang inyong kagustuhan? Ano po ang dahilan ba't hindi nakakamtan kung minsan ang kagustuhan ng tao? Dahil sa kasalanan. Gusto ng Ama kung minsan magbago ka muna. At pag nagbago ka, bibigay niya. Makilala mo muna siya. Pag nakilala mo, magagalak ka. Matanggap mo muna siya. Pag tinanggap mo, masisiyahan ka. Kaya lamang may taong bigay mo muna bago kita sambahin. Aba, buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, katotohanan ng aking tinuturan, nawa, kilalanin niyo muna bago kayo magsabing, Diyos ko, hindi ka na nagbigay sa hinihiling ko. Diyos ko, hindi mo na ako pinakinggan sa hinihiling ko. Kilalanin mo siyang napakabuti mong magulang, napakabuti niyang Ama para sa'yo. Kilalanin mo siyang magtatama at magtutumpak ng buhay mo at sinisigurado niya hindi kanya pababayaan kailanman. Kilalanin mo siyang magtatawid sa iyo sa lahat ng sandali at sigurado tagumpay ang bawat araw mo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. May bukas pa sa inyong buhay. Huwag kaligtaan, Ama ay kamti sa inyong damdamin. Siya ay manahan upang anuman ang iyong alalahanin, may sandigan na batid mong di ka iwan sa kagipitan. Laging nandyan, handang magbigay, ikaw kanyang tutulungan. Kaya may bukas pa, huwag lilimutin, anak niya. Kung buong maghapon man nabigo ka, tibayin mo ang pag-asa, bibigyan kanya ng ligaya, makakamtan mo nga ang nasa niyang ikay, magtagumpay na anak niya. Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. Tayo na po. Mayroon pong misa, konting pahinga, at may practice pa sila. Kaya mayroon po kaming kung gusto nyo po, pwede rin. Yung kapatiran na Divine Mercy ngayon, siya pong sa bahay pari.
Baka gusto nyong maghandog ng bigas doon. Sabi nga ay wag naman yung isa-isang kilo. Kung 1 kilo, manap ka ng kapartner mo, baka mag-10 kilo yun. Ano po? Kumusta? Ano ba?